Dinumog ang future president. Rockstar na rockstar po ang datingan ni Vice President Inday Sara Duterte diyan sa Sugbo. Hindi na po talaga ito mapipigilan pa ng tropang nakangiwi ang panga. Talagang inggit na naman dito si Baki. Paano? Kay Bungit, wala man lang nagpasilpi, no? Wala man lang hiyawa na bungit ngiwi. Bungit ngiwi. Wala talagang ganun eh. Kay Vice President Inday Sara, oh, talagang hiyawan, selfie dito, selfie doon. Ito yung wala ho kay Bungit sa mga Marcos admin eh. Si Vice President Inday Sara, Vice Presidente pa lang yan, ganyan na po. Dinumog ng maraming Sugbuhanon ang ating rockstar na presidente. Hala ka diha. Colonel Udi, posible bang haharap sa court martial? Hawak na di umano ng mga military. Itong bayani at matapang na Colonel Udi. At iwan ko lang po kung ano po ang mangyayari sa kanya. Dahil under investigation na po daw yung matapang na Colonel na ito. Huwag po kayong mag-alala, sir. Dahil sa kabayanihan mo, marami pong humahanga sa iyo at panigurado, pag si Inday Sara maging presidente, mapopromote ka dapat na general. 34 years in service na pala itong si Colonel Odi po, mga kabisdak. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po ninyo ang pangalawang YouTube channel ko, Bisdak Historiador. Ayan. Istorya lang ba? No. At syempre, Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel po. Yan, makikita po nyo kami ng live commentary. Marami nang galit sa Berada Aguila ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Baki eh. Trending yung mga video natin sa Facebook. Maraming salamat yung mga sa Facebook community sa Bisdak Pilipinas. So, pasok rin po kayo dito sa Berada Aguila YouTube channel. Berada Aguila, Bisdak Pilipinas YouTube channel. Tsaka kasama rin sa Berada Aguila, syempre. Pangalawang tahanan po natin yan. O, ito. Court martial nga ba itong si Colonel Odi sa kanyang ginawa na pag-withdraw. Personal withdrawal ho ito. Personal withdrawal naman ho ito at wala naman po siyang paghihikayat sa mga kasamahan niyang mga militar na mag-withdraw din kayo kagaya ko. Haharap kaya ito sa court martial? Kasi nga, under military custody na po siya ngayon. Pagkatapos ng bakasyon, may bakasyon pala sila. Oh. So ito ay trainer ha. Nagtuturo po ito. Naghuhubog sa mga junior officer. Okay, pakinggan po natin si Idlangaw na anak ng Kagwang. Dilawang-dilawan ho ito. Siyempre, hindi ho sila naniniwala. Parang hindi nila nako-confirm na talagang nag-post si Colonel Udi ng mga withdrawal, personal withdrawal of support kay Bongbong Marcos. Pero ganun pa man, ay tinanggal na po. So, ibig sabihin, kung tinanggal ka sa inyong pwesto, legit talaga yung post ni Colonel Udi na yon, yung withdraw niya. Anyway, tingnan natin kung ano po yung investigasyon. Okay, pakinggan natin si Ed Langaw kung pwede bang under court martial si Colonel Odi. Viral ngayon ang umiikot na umano'y social media post ni Army Colonel Odi Mongao kung saan inatras na raw niya ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos. Agad niyang pinaikot ng mga kritiko ng administrasyon gaya po ni Retired General Romeo Pocis na kinusuhan itong linggo lamang ng inciting to sedition. Anong nakalagay sa umunoy pahayag ni Colonel Mongao? Inaatras raw ni Mongao ang kanyang personal na support sa Pangulo bilang Commander-in-Chief. Sa ibang mga social media pages naman, may iba pang kumalat na umunoy pahayag ni Mongao, wala na raw moral ascendancy ang Pangulo na mamuno sa ating bansa. Para lamang po malinaw, tinignan namin ang mga social media accounts ni Mongao pero hindi po namin nakita ang mga pahayag na ito. So, mahirap kumpirmahin kung galing nga sa kanya ang mga pahayag o kung binura na ang mga ito. Pero ano pa? Okay. Ako nga rin sa totoo lang, to be honest Hinahanap ko rin talaga yung social media niya, personal social media niya, yung post. Wala rin po ako talagang makita sa kagaya ng pinapakalat ni General Romeo Pocis. Pero nagkaroon lang tayo ng kumpirmasyon diyan dahil po sa mga kumakalat sa mainstream media. Pati kayo Idlangaw, pinost po ninyo at noong tinanggal po siya sa pwesto ng Armed Forces of the Philippines. So isa lang po ang ibig sabihin niyan. So legit po yung withdrawal of support ni Colonel Odi dahil bakit siya tinanggal sa pwesto? Kung hindi po legit yung kanyang withdrawal. So ano pa bang issue doon? Idlangaw, buang ka talaga ba? Yun nga tuloy Paman, sapat na raw ito para tanggalin si Mongao sa kanyang pwesto ni General Mike Lohico, ang pinakapinuno ng AFP Training Command. Si Mongao kasi ang commander ng AFP Training Support Group at Training Development Center sa Army Training Command. Medyo sensitibo rin ito dahil ang Training Command ang humuhulma sa pag-iisip at pakikitungo ng mga sundalo at opisyal ng AFP. Ngayon, kung totoo nga itong mga pahayag, may sabit kaya si Mongao. Kung ordinaryong Pilipino lamang, walang kaso yan. Pero iba kasi ang patakaran para sa mga sundalo. Ang mga sundalo po ay governed ng Articles of War o yung Commonwealth Act 408 of 1938. Sa Article number 63, pinaparusahan ang disrespecting the President, Vice President, or the National Assembly. Sa Article 64 naman, ang disrespect toward a superior officer. Ang parusa sa mga ito, dismissal from the service o anumang ipataw pa na parusa ng isang court martial. Yang Articles of War. Okay lang. Articles of War yung sinabi mo. Ang tanong ko lang, pag sinasabi mong Articles of War, ibig sabihin, magiging effective lang po yan kung may digmaan. May digmaan ba? Tapos biglang nagpahayag si
General Odi. General Odi, magiging general talaga to pag si Inday Sara maging presidente. Si Colonel Odi. Kasi sabi niya, parang iimbestigahan at lilitisin siya sa court martial. To itong sinasabing court martial ay military court, no. Sila po yung maglilitis at pag ikaw ay napatunayan may kasalanan ka diyan, matik po yung pensyon mo mawawala, maparusahan ka. Pero ang sabi niya kasi articles of war. Hindi po ako abogado, sa mga abogado ho. Ano po sa tingin ho ninyo? Saklaw ba yung post ni Colonel Odi na nagwi-withdraw na po siya ng suporta dito, personal withdrawal sarili niya dito kay Bongbong Marcos. Saklaw ba itong tinatawag na articles of war? Wala man po tayong digmaan na nangyayari ngayon. Kasi pag tiningnan mo, wala po sa 1987 Constitution po talaga na pwede kang parusahan pag ikaw ay nag-withdraw ng suporta personal sa ang tawag yan? Commander-in-Chief. Pero hindi po siya nawala ng respeto sa mga military sa Constitution. Yan po ang malinaw dyan. Sige nga, tuloy natin. Or din ang ginamit ng mga nakaraang administrasyon laban sa mga sundalong naglunsad po ng mga mutiny or withdrawal support sa nakaupong administrasyon. Bakit tila mas maigpit ang patakaran para sa mga sundalo? Wala ba silang freedom of expression? Sa totoo lamang po, restricted ang kanilang freedom sa ganyan. Isa yan sa kabalintunaan ng isang demokrasya na ang institusyon na nangangalaga sa demokrasya ay inherently undemocratic. Matagal na po ang doktrina na nililimitahan ng military service ang ilang constitutional rights ng mga nasa serbisyo. Kasama po yan sa isang social contract. Hindi unrestricted ang free speech sa militar dahil mas mahalaga sa halin ng mga sundalo ang political neutrality para mapanatili ang disiplina at ang chain of command. Pahabo lamang po. Okay, stop muna tayo dun. Articles of war daw yung ginagamit sa mga sundalo noon na naglunsad ng mutiny. Pasok ka talaga dun. Kasi nga, naglunsad ka na ng mutiny, may mga tangkidigira ka nagamit niya sila ni di ba? Punasan at saka ni Putang Inang Trillanes sa sundalong kanin na binitbit na ihihi pa nga Yun, pasok ka dun sa articles of war. Pero dito, kaya Colonel Udi, malabong pasok ka doon sa sinasabi mo, langaw na lilitisin sa court martial dahil sa nilabag na articles of war. Ay puta, wala man sa digmaan dong. Wala mang military junta na ginawa itong si Colonel Udi. Naghayag lang po siya ng kanyang sariling opinion. So yung sinasabi mo, freedom of expression, wala pala yung mga military yan, yung ganun. Parang hindi po sila saklaw dyan sa Article 3. Sa Section 4 ba? Freedom of expression at freedom of speech. So para lang ito sa mga sa mga civilian. Putang na, dapat basura na natin yung ganun Kasi kawawa naman po itong ibang mga sundalo na gustong magsalita para sa bayan. Kasi pag titingnan mo, sino ba yung gusto nilang susipilin? Hindi yung kurakot sa gobyerno. So ngayon ito po ay hawak na po si Colonel Odi ng militar kasi nga bakasyon. So under custody na po siya. Ito pakinggan po natin. Ngayong gabi lamang, inanunsyo ni General Lohico na kung saan napasailalim na si Monggao sa military control at siya raw ngayon po ay fully cooperating na sa kanilang investigasyon. So anong articles of war yan? Buang-buang kayo, idlangaw na yan. Articles of war kapag nalalaman. Ito, nandito na po. Ito po yung pahayag ni Lohico. Sana po magiging general na po itong si Colonel Udi. Kasi dapat ito parangalan talaga, sa totoo lang. Ayan po yung sinasabi dyan ni Colonel ni Lohico. Ito, basahin ko lang po yung kanyang statement dito. Ito, idlangaw. Kasi sabihin mo, parang hindi mahirap i-confirm. O di umano ay nag-withdraw ng suporta na po itong si Colonel Udi. Siguro, yun ang gusto ninyong burahin sa isip ng maraming Pilipino at sa mga active militar para hindi maka-influensya pa. Pero marami daw susunod Sabi ni General Pocus. Sabi ni Mike Lohico, bago yan, sabi niya dito. Colonel Monggao is presently assigned with training command Philippine Army and is currently on New Year's break status. My command has exerted all efforts to reach out to him but has so far been unsuccessful. Effective last night, I have relieved him from his post as Commander Training Support Group. Talagang tindi ng kanyang katungkulan pala, And he's now placed attached and assigned officer of the Commander Training Command investigation is underway to determine possible administrative and legal charges that may be imposed upon him in relation to his online statement. Meron na bang saklaw na ba ng batas yung mga online post? Meron bang batas na ganun? Nonetheless, we are still reaching out to call Colonel Monggao so that we may extend to him emotional support. He is still my responsibility. The Philippine Army remains professional and steadfast behind our mandate, loyal to the Constitution and the chain of command. Loyal to the Constitution. Sige nga, ano ba ang Constitution na dapat ninyo ay pagloyalan? Di ba To serve and protect the interests of the Filipino people. Protektahan nyo po ang soberanya ng ating bansa. Ginagago na po tayo ng mga kurakot sa gobyerno Sinong pinoprotektahan po ninyo? Sinusuportahan? Hindi ang taong bayan. Ang sinusuportahan ninyo, mga kawatan, mga animal kayo. Okay, ito dagdag pa ni Mike Lohico, as of 19-30, ano ba? Ano yung 19? 7? 7, tama mo? Teka lang, magbilang tayo, baka mamali. As of 7:30 tonight, Colonel Monggao voluntarily submitted himself back to military control. We had a long talk and he is fully cooperating with our investigation. Sana man lang hindi ito ma-court martial. Sana man lang hayaan po ninyo yung kanyang malayang paghahayag dahil personal naman po ang kanyang pagpapahayag. Hindi naman po siya naghihikayat At saka yung respeto naman niya
sa Armed Forces of the Philippines nandyan. Ito nga po nagpapatibay sa inyo eh. Ibig sabihin yan, hindi kayo bingi, hindi kayo tulog. Gising kayo, yan ang totoo dyan at aware kayo sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ito, pakinggan po natin si Attorney ko, General Pokes. General, magandang hapon sir. Sir, marami po ang nagulantang na magkaroon po ng development dahil sa pong active na colonel ang nag-withdraw ng suporta sa Administrasyong Marcos Jr. bilang retiradong general at nagsilbi sa AFP. Ano pong masasabi niyo dyan, sir? Okay, sa kaso ni Colonel Mongao ay nagpapatunay na marami talaga mga tawag ito, mga nakikimkim din ng kanilang mga sentimiento dyan sa armed forces, particularly yung sa mga active service. Kanya lang siyempre dahil informado sila, tahimik lamang sila. Although feel na feel nila yung mga damdamin ng ordinaryong Pilipino dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Kaya kami ay nirespeto namin ang desisyon ni Colonel Mongao sa aming grupo, sa United People's Initiative, sa kanyang personal na pag-withdraw ng support sa ating Pangulo, si President David. Sir, nakikita niyo po ba na itong ginawa ni Colonel Mongao ay magkakaroon po ng mas marami pang suporta sa hanay na aktibo o mag-i-snowball po ba itong hakbang na ito sa inyo pong pananaw, General? Ang pananaw natin ito ay marami pa yung iba na maating sumunod dito. No? Dahil sabi ko nga, yung sentimiento namin, ng karamihang Pilipino ay pareho rin ng mga sundalo, mga polis. Although dahil nga naka-uniform sila, ay di restricted dahil of course, meron silang pinangangalagaan na disiplina. Alam mo sa nakikita ko dito, pag i-court martial itong si Colonel Odi, tapos parusahan po ng Armed Forces of the Philippines, malamang marami pong susunod dito. Ang nakikita ko lang Kasi pag tiningnan po natin, putang ina, may sense naman din kasi ang ipinaglalaban ni Colonel Odi Mongao. Tangina hindi ka Pilipino pag hindi mo alam na may korupsyon sa bansa. Hindi ka Pilipino kung hindi mo alam na mayroong command responsibility si Bangag. Hindi ka Pilipino kung hindi ka kumbinsido na may kinalaman itong First Family at Martin Romualdez sa paglilima sa kaban ng bayan. Ang tawag sa'yo, ugag ka. Okay, pakinggan po natin si Mama Lutikia kasi hinangaan rin po ng maraming political analyst, hinangaan ng mga maraming nagmamahal sa bayan, hindi lang mga Duterte diehard supporters, itong kahanga-hanga na ginawa po ni Colonel Odi. Pakinggan po natin ito. Sumabog yung balita na itong active colonel na si Colonel Odi Mongao hayagan pong nagdeklara ng kanyang withdrawal of support kay President Marcos Jr. Anong masasabi niyo, ma'am? Active to, ma'am, at ngayon sinugi na sa serbisyo. Nagulat nga ako dyan Sabi ko, sino yan? Sino naman yung biglang umapir? Pero sinasaluduhan ko sa tapang. Correct. Pero mo active ka. Tapos yung nakita kong sinishare, 34 years in service. So sabi ko, hindi ba dapat general na yan? Bakit kaya hindi naging general? At kung titingnan mo yung background ng taong yan, ang daming pinagsilbihan. Scout Ranger, Special Action Force. Scout Ranger din pala yan. At nandun siya, part siya dun sa eskwelahan na nagtuturo sa mga kawal. Naguhubog. Nagserbisyo rin sa Mindanao. Marami, ginugel ko nga sabi ko, sino ba itong taong ito? So, nagugulat ako na malapit na siguro yung mag-retire, pero willing siya. At again, pagbabasahin mo yung sinabi niya, it's a personal withdrawal. So, ano yun? At ang tawag niya sa Pangulo ay Mister. So siguro wala na siya ng tiwala sa Pangulo. At bilang isang nagtuturo sa mga kawal natin, malaki siguro ang respeto ng mga nasa taas at mga estudyante niya dito sa taong ito. Kasi hindi ka naman basta-bastang ma-assign para magturo magsanay sa mga kasundaluhan. Pero yan yung ginagawa niya. So, at sa tingin ko, nagkampayan, peacekeeping force yata sa UN. So, marami siyang background kaya nalulungkot ako dahil may tumitira ka agad. Hindi pa nga natin kilala kung sino si Colonel Odi. So, pero natutuwa ako, biro mo yung lakas ng loob na ikaw ay sigurado ng magre-retirado at ikaw ay makakatanggap ng pensyon, di ba? Pero gagawin mo ito as a personal sacrifice. Bihira yan. Kasi these days, parang walang pakialam ang AFP nakikita nila may nangyayari, sinasabi hindi daw sila bulag, PPO, bingi. Bakit ganito ang nangyayari sa ating bansa? Dapat kayo ang protector ng taong bayan. Tama ka dyan, Mama Lutikia. Ito po basahin po muli natin yung statement na Colonel Mongao. Tama po talaga, ang tawag po dito ni Colonel kay BBM ay Mr. Marcos po. Hindi na po niya sinabi na President, President Bongbong Marcos. So, pag tiningnan mo po, talagang dismayado po itong taong ito. Nawala na nga ng moral ascendancy itong si Bungit. Kasi tanga talagang Pilipino. Pag putang ina, suporta ka pa rin dito sa inayupak na ito. Ulitin ko lang basahin ko lang ito. Sabi po, ito yung post na kumakalat sa social media. Salam alikum, warak matulahi ta'ala wa mabarakato. Naasahan nga to sa Mindanao. Akala ko nga Muslim ho ito kasi yung bati niya pang Muslim May the peace, blessings and mercy God be upon us all. Effective today, Thursday, January 8, 2026. I, Colonel Udi Mongao, 0-10933 if as close open parenthesis MNSA yan PA with Philippine Army with 34 years of active service
reaffirms my support to the AFP in the state and mandated by the Constitution as a Filipino. I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. talagang sinabi niya, Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Sobra na, tama na. The Filipino people is worth fighting for. Mabuhay ang Pilipinas. Sakripisyo nga, ito nga ginawa ni Colonel Odi. Pero siguro, ang gusto niya lang iparating dito, gumising po tayong lahat. Ito yung presidente natin eh. Wala nang moral ascendancy. So ano to, mananahimik lang tayo habang buhay. Tuloy po. So hindi ko alam kung saan naabot ito, pero ako'y natutuwa na may isang Colonel Odi na tumayo at nakisama dun sa mga humihingi ng accountability at humihingi ng hustisya. Sabi po niya, ma'am, sa isang pahayag, sobra na, tama na, the Filipino people is worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. At kung ating babalikan po, ma'am, ang mga nakasaad po sa ating 1987 Constitution, batay po sa Article 2, Section 1, sovereignty resides in the people, all government authority flows from them. Di ba po, ma'am, sinasabi ng ating konstitusyon na ang loyalty dapat, lalo na ng mga tagapagtanggol ng ating pong saligang batas, ay hindi po sa tao, kundi sa konstitusyon. At yung personal support can be withdrawn. At malino naman doon sa sinabi po ni Colonel Mongao na yung loyalty niya nanatili sa Armed Forces of the Philippines, kaya lang, in his personal capacity as a Filipino, hindi niya na kayang suportahan ang ating presidente. Ma'am. Tama ka doon, MJ, ha? So kung babasahin mo yung sinabi niya, sa tingin ko napakaingat niya na stress na ang tiwala niya ay nasa saligang batas sa Constitution at sa Armed Forces of the Philippines. Hindi naman niya sinabi, wala na akong respeto sa inyo. Correct. Hindi. Kaya ako, paulit-ulit kong binabasa, sabi ko, malalim itong sinasabi ni Colonel. Kasi naandun ang respeto sa institusyon at sa saligang batas, pero may personal siyang desisyon. Personal niyang desisyon yun na sabihin na hindi kita sinusuportahan, Mr. Marcos. Correct. Hindi niya ginamit yung salitang president, ha? Mister. So, yung mga kung ano-anong haka-haka dyan na sinasabi, he committed an offense. What offense? Diba? What offense? Did you hear him say, I'm withdrawing my support from the president? Did you hear him say, I will not follow the Constitution? Did you hear him say, I do not have respect of the I do not respect the armed forces of the Philippines? No. So balikan mo yon. Kaya sabi ko, napaka-ingat itong taong ito, pero gusto niyang sabihin yung nararamdaman niya. Alam mo, parang yung bulkan ba, kaya yung bulkan ngayon sa Mayon, nagkikimkim na ho ng yung parang, nag-iipon ng lakas, no? Nag-iipon ng lakas tapos biglang sasabog na lang. Parang si Colonel Mongao na, yung nararamdaman niya, military ako to serve and protect the Filipino people. Pero bakit hindi ako pwedeng mag-post? Bakit ayaw po? Bakit bawal po magayag ako ng saloobin? So ito yung gagawin ko. Parang ganun ba? Hindi na siguro niya napigilan eh. Hindi niya nainisip na. Ala po yung pensyon niya, kung ano mangyayari, ma-court martial siya, lahat ng benepisyo niya matanggal, mga pinaghirapan niya. Hindi niya inisip yun eh. Sakripisyo nga ho ito. Ito ay kabayanihan para sa maraming Pilipino. Tuloy po natin konti. Wala na bang karapatan ang mga sundalo magsabi ng personal nilang pagtingin sa mga nangyayari sa bansa? Personal niya yun, di ba? Sinabi niya, sobra na, ano yung sumunod? Tama na. Tama na. Oh. In what reference? This corruption. Correct. And nung sinabi niya the Filipino is worth dying for, binabalik na uli yung role ng sundalo. Ano ba ang role ng sundalo? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, MJ, ang sundalo, ang buwis niya, buhay. Yun ang sakripisyong hinihingi natin sa kanila. Mahirap ba yung sakripisyong ginawa niyang personal na withdrawal? Sa tingin ko mahirap yun. Pero sa tingin ko meron rin siyang iniisip. Hindi lamang yung karir niya, hindi lamang yung sitwasyon niya, pero sa tingin ko tinitingnan rin niya yung kinabukasan ng pamilya niya kasi sa sundalo napakahalaga ng pamilya. Correct. May mangyari sila, di ba ang sabihan nga ang sundalo isang paa nasa hukay. Tama ka dyan. So, and when you start a family, invariably part of that starting up a family is the fact that I might not be able to raise my kids. So, basahin nyo ng maigi at namnamin nyo yung sinabi niya dahil malaking tama yun sa kasundaluhan. At malaking Ang tama gising rin yun yun sa ordinaryong mamamayan katulad natin. Mismo. Na parating sinasabi natin, ang protector natin ay ang Armed Forces of the Philippines. Baka Hindi tinamaan naman si sinabi ang Munggaw. PNP. Diba? Klarado sa saligang batas. At ang loyalty is to the institution and that's what he said. Ang loyalty is to the Constitution and that's what he said. Okay? There is nothing in the Constitution that says you should have loyalty to your commander-in-chief. Walang ganun. Right? Tama. It is part of their work, but loyalty is very personal. And when someone who is training the core officers, it's very important to distinguish it probably. Kaya niya dinistinguish yung personal versus official. And the part that partakes of the official is adherence to the Constitution and the Armed Forces of the Philippines. Kaya nga, Mamalutikiya, parang ang gagamitin yata nila yung Articles of War para magkaroon po ng kaso at maparusahan itong si Colonel Odi.
at harap sa court martial ng mga militar. Pambihira naman ho, no? Pero sa ngayon ay hawak na po si Colonel Odi ng mga military. So, possibly, luto-lutuin din nila yan eh. Para sa akin na magkaroon din ng mikos-mikos. Tapos, alam mo naman, itong Marcos admin, talagang mga manluloko, yung mga nakapalibot sa kanya, baka imikos ba? Okay, lumabas ka ha, Colonel Udi. Maglabas ka ng statement na sabihin mo na fake news yung mga kumakalat sa social media para mawalan ka ng kaso. Sabihin mo, hindi totoo. O, di ba ho? Kasi ito, inunahan na po ni Idlangaw na mahirap daw kumpirma dahil wala daw silang nakikita sa kanilang personal social media itong si Colonel Udi Munggao na may post na ganun. Posible mikos-mikos nila para hindi makahikayat ng maraming uniform personnel na aktibo na mag-withdraw din ng suporta kay Bongbong Marcos. Kasi magkakaroon ito ng chilling effects talaga sa totoo lang. Maraming gagaya ho dito. Maraming susunod, magdodomino effects po ito at panigurado magkakaroon ng lakas ng loob yung iba, yung mga junior officer. Kasi pag tinignan mo, yung senior nga 34 years in service na, magre-retiro na Bakit lumaban ngayon at naghayag ng pag-withdraw ng kanyang personal support dito po sa presidenteng nakangiwi ang panga. Di ba? Pero anyway sa akin kung sakali lang talagang papatawan po ng Marcos admin itong si Colonel Odi Munggao at alisin lahat ng pensyon, no? Benepisyo niya. Huwag po kayong mag-alala, Colonel Udi Munggao. Sa tingin ko, kaya yang ibalik ng next President of the Republic of the Philippines. Wala nang iba, si Vice President Inday Sara. Yun ang nakikita ko, posible. Kasi wala naman pong iba tayong pagpipilian ngayon na maging presidente. Si Vice President Inday Sara ho talaga ang future president. Kahit anong paninira nila, magpa 4 years in the making, nakatayo pa rin si Inday Sara. At dinumog pa ho ngayon sa Sugbo. Rockstar na rockstar po ang datingan ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit ba nandun sa Sugbo si Inday Sara? Pucha, wala talagang puso itong si Bangag, no? O ito na naman, naunahan na naman kayo ni Inday Sara. Ay, ingit na naman kayong mga baki kayo. O ito, baka sabihin nyo, nagpapaipa lang si Inday Sara doon. Hindi. Ginampanan niya ngayon yung pagiging pangalawang pangulo niya at ang tingin ng maraming Pilipino sa Sugbo, presidente si Inday Sara, pinagkakaguluhan, grabe, rockstar na rockstar. Panoorin po natin yung 3 minutong video. Ayun Yan, sa ospital po yan. Vice President Sara Duterte. Visayas Med. Sigawan. Galak na galak mga tao. Grabe, bilib ako. Tawanan. Pagalabi oy. Selfie. Ito, grabe, daming tao dyan, Yan, Grabe mga tao dun. Parang nakita talaga ng rockstar. Yan, Grabe. Hindi magawa ni Bungit yan. Inday Sara Duterte lang. Mga Duterte lang magawa niya. Grabe. Tilian. Di ba? Duterte, grabe, grabe, Sigawan, Duterte. Intindi. Duterte. Grabe tuloy Duterte lang mga gawa niyan, wala nang iba. Grabe. Ayan. Wala na. Presidente na si Inday. Grabe sigaw. Sure win. Ganun. Grabe, Duterte. Talaga mapigilan yung mga tao. Duterte. Ayan grabe sigawan mga tao. Duterte. No? Nakakita sila ng pag-asa. Grabe Sipin mo yan. Hindi yan magawa ni Bungit kahit sa Ilocos Norte. Kahit magbayad ng mga trolls, mga supporters, puro mga bungal. Nakangiwi ang panga. Si Bungit kaya pupunta doon, meron kayang sisigaw, putang ina wala Ito yung patunay na hindi na po mapipigilan pa kahit anong paninira ninyo sa mga Duterte. Si Inday Sara na po talaga maging presidente sa susunod, sa 2028. Baka nga bukas Inday niya Diba? Wala na kayong magawa yan, itinadhana po talaga yan. Ito lang yung sinisiraan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin at lalong minahal ng taong bayan.
Trilyon na ba ginastos ninyo mga animal kayong mga talyanista, bubonistang tanganista para masira si Inday Sara? Hindi pa rin umubra mga hanggaw. Mga loko-loko kayo, pera ng bayan yung ginagamit ho ninyo. O ito po ha, ito hindi alam yata ni Bungit to, animal kang bungit ka. Oh. No? Vice President Inday Sara Duterte bumisita po sa Cebu. Bumisita sa Visayas Medical Hospital ngayong Sabado, January 10. Ang mga biktima sa gumuhong landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Binaliw si Bangag. Yung landfill, maraming namatay pala. Maraming na biktima. Hindi alam ni Bungit to. Dapat si Bungit ang umuna doon. Puta kang pangiwi-ngiwi ka talaga. Oh. Umabot na sa 12 individual ang nasagip at dinala sa ospital habang 4 naman ang kumpirmadong nasawi. May nasawi nga sa pagguho ayon sa Cebu City Mayor Nestor Archibald. Patuloy pa rin ang search and rescue operation. Hindi alam ni Bungit, no? Presidente walang alam. Wala na ako sa akin ha. Yung pagiging rockstar ni former President Rodrigo Roa Duterte, naisalin talaga kay Inday. Naisalin sa mga anak eh. Pero matindi yung effect kay Inday Sara. Pag nakita kasi nila si Inday Sara, sigawan, kita mo naman tilian eh. Maganda pa, no? Mabait pa, hindi ka tinutulak pag mag-selfie eh. Si Mayor Basti din, ganun din. Pag nasa public, talagang dinudumog. Naisalin eh. Except si Kung Pulong Duterte kasi tahimik lang si Kung Pulong Duterte. Wala na pong titibag. Sa kay Vice President Inday Sara Duterte, wala nang panlaban kayo. Sumuko na ho kayo. Dapat ngayon, ideklara na po nating presidente talaga si Inday. Kaya nga nilagay ko dyan, rockstar na presidente. Bakit? Puta, rockstar na si Inday dyan eh. Presidente na si Inday dyan. Na kahit anong gawin ninyo, wala kayong pantapat. Kaya itong si Mike Obi, yung may raptor, may naisip siya. Ito alam, naisip na pantapat kay Inday Sara. Ayan anak ng kagwang Irene Marcos, President. General Torre, sa 2028, laglag daw ang DDS. Tangina, laglag pustiso ko dyan. Ay, hindi ako pustiso yung ngipin ko original. Laglag pustiso ni Mike Obi yan. Putang ina nyo. Yan. Kahit sinong ilaban ninyo, magsama-sama pa si Bungit, mga dilawan, pinklawan, loyalistang, tanganistang, talyanista, komunista. Wala na Mike Obi. Kayo na ang laglag ngayon. Ikaw, Mike Obi naman, masyadong tangingot ka naman. Kaya sinipa ka ni Pastor Kibuloy dahil bastos kang hinayupa ka. Traidor ka rin, animal ka. Sumikat ka sa pagiging broadcaster because of his MNI, pero wala kang utang na loob, hinayupa ka. Tanong laglag ang DDS? Tanga mo naman. Tawag dyan, desperado. Sino ba yan si Irene Marcos? Ano bang nagawa ninyo? Mga hinayupa kayo. Kala ko ba si Sandro at si Martin Romualdez? Ba't napunta na ka General Torre? Hopeless na mga hinayupak. Kasi nga, si Vice President Inday Sara, hindi na po mapipigilan ang pagkapangulo niya. Nakita mo naman yung crowd. Kita mo naman yung tilian. Kita mo naman yung sigaw Duterte. Kakaiba ho talaga yung charisma ni Inday. Voters magnet. Tingnan mo, walang naniniwala sa mga black propaganda ng mga makakaliwang grupo. Propaganda ni Father Flavi, walang naniniwala. Mga bangag lang naniniwala dyan. Mga durugista, mga manyakol, yan naniniwala sa mga yan. Pero yung mga ordinaryong Filipino, putang na. Trust and approval rating, napakataas. Nakuha ni Vice President Inday Sara. Kaya huwag kang mag-alala, bayaning Cornel O. Dimonggaw. Dahil pag si Inday Sara na maging presidente, paniguradong general ka.